Maling pananaw ng mundo patungkol sa faith ay kapag malakas ang iyong faith, daw sabi, hindi ka daw magkakasakit. Di ba? Yayaman ka, mawawala ang iyong problema. Naku, parang imposible yan, ano? At sabi nga, uunlad ka sa iyong buhay at hindi ka dadaan ng suffering. Di ba? Narinig niyo na ba yun, yung faith on faith? Yun po yung mga pananaw ng mga churches na hindi po naintindihan talaga kung ano po ang itinuturo patungkol sa pananampalataya. Meron akong isang preacher na napakinggan sa radio. Matagal na po ito dahil radio pa. Sabi niya, kaya hindi umaasenso ang isang Christian sa buhay ay dahil sa kanyang kakulangan sa pananampalataya. So if you increase your faith, magiging maunlad ka. Magiging maganda ang iyong buhay. Kaya marami pong mga pangako ganon. Kaya nga maraming umaattend sa kanilang mga churches because of those false promises. Okay? Kung lumalago ka daw sa pananampalataya, ikaw ay aasenso sa iyong buhay. Kaya hindi ka maasenso eh. Sabihin ng iba, kasi wala kang pananampalataya o hindi ka lumalago sa iyong pananampalataya. Marami silang pinapangako patungkol sa faith. Kaya nga may health and wealth prosperity teaching o gospel. I do hope evident na sa atin yun at naunawaan na natin yung kamalian po ng bagay na ito. Kaya naman ang daming dumadagsa sa church nila dahil doon po sa mga maling katuruan na yun. Dahil yun po yung hinahanap ng tao. Di ba, saan ka pa? Di ba, pupunta ka sa isang church na nagbibigay pangako na kapag ka ikaw ay ganito, magiging maayos ang buhay mo. Kaya po, hindi ho dapat maging iba yon sa atin dahil ang mundo, yun po yung hinahabol. Pero ang isang tunay na mananampalataya, ang hinahabol niya ay ang makilala si Kristo Jesus at tunay na lumago sa kanyang pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Pero kung ating titignan po ang Bible, especially sa New Testament, hindi po mayaman yung mga disciples. Siguro may iba doon, may mga mayayaman din po talaga, pero hindi po lahat. Si Paul, kung ating titignan yung kanyang buhay, siya po ay puno ng persecutions, ng sufferings, imprisonments. Yun po yung kanyang kwento ng kanyang buhay. Hindi naging madali, actually, yung buhay ni Paul. Mahirap po yung kanyang mga pinagdaanan. Mamaya may babasahin po tayong passage patungkol po doon. Kung ikukumpara lamang ang sufferings natin, actually ngayon, kung in suffering kayo, o may suffering sa yung pinagdadaanan, nakakahiya po ikumpara sa sufferings nila. Dahil iba po ang sufferings before ng mga mananampalataya. Kaya nga, in some ways, kapag ikaw ay nahihirapan, maging ako, kapag ako ay may sitwasyon sa aking buhay na mahirap, aking iniisip palagi yung mga example sa Bible. Parang wala akong rights na magreklamo o wala akong rights na magsabi ng, Lord, ang hirap naman ito. Totoo na mahirap, pero kung atin titignan po yung buhay nila, mas mahirap po. Kunyari daw, sa ministry ko as a pastor, pinakamagandang paalala sa akin palagi, si Jeremiah. Si Jeremiah, for how many years, tinawag siya ng ating Panginoon to be a preacher kung saan hindi daw siya pakikinggan. Isipin mo na lang yan, ano? I-raise kita, simula kapanganakan mo, pinili kita na maging preacher, pero walang makikinig sa'yo, ha? Pero nag-preach siya. And he was so faithful kay God. Kaya nga sabi ko, kung walang makinig sa akin, edi okay lang. Si Jeremiah nga, mas mahirap yung kanyang pinagdaanan. Pero talagang ganun po, but he was faithful. Sa mga sitwasyon po na gano'n, kung ating titignan, hindi po talaga madali ang ating buhay. Okay? Mahirap po talaga ang ating mga sitwasyon. Pero in reality, in truth, kung ating pong titignan lamang yung mga example sa Bible, lumalabas po na mareklamo lang po talaga tayo. Okay? So, ang dapat natin pong gawin ay we are to turn to God, ask for forgiveness, and strength to continue. Asking God to help us na magtiwala tayo lalo sa ating Panginoong Diyos. To believe in Him, to submit our lives to Him, and obey Him. Kaya nga mahalaga na makita natin ngayon ang halimbawa ng kanilang pananampalataya. Marami na po tayo naaral at pa-end na po tayo up to verse 40. At nawa tayo po ay matuto sa kanila at tunay din na tayo lumago sa ating pananampalataya. Kasi minsan, alam niyo po, mahirap po talaga ang maraming sitwasyon sa ating buhay. Hindi ko minamaliit. Yung kung meron man kayong mga sufferings, mahirap po talaga. Hindi ko sinasabing madali yun. Pero tignan po natin yung biblical perspective para makita po natin. Dahil
para sa mga mananampalataya po, no, bilang Christian, sufferings is part of life because sabi nga ni Jesus Christ, in this life you will have many tribulations. Bahagi po yan. Hindi yan pwedeng mawala. But in every sufferings or in every tribulation that we face, as a Christian, tandaan nyo bilang mananampalataya, ito po ay binibigay ng Panginoon para sa ating paglago. Okay? Yun po yung pinakamahalaga na makita natin in every situation. God is allowing those things, those hard things in life for us to grow in our faith. So, we can consider joy, di ba? Sabi nga ni James, consider it pure joy when you go through many trials. Kasi opportunity po yun na mabago po ang ating mga puso. Ngayon, kung hindi ka Christian at may mga sufferings ka, tinatawag ka naman ng Panginoon na lumapit sa Kanya at humingi ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan at tulungan ka na mapagtagumpayan mo ito hindi on your own strength, but in the strength of Jesus Christ. Nasusustain po tayo sa lahat ng mga sufferings natin only because of the mercies of God and only because of the grace of God. At pangahawakan po natin yon bilang mga Christians sa ating pananampalataya na ating hinahayag. Okay? So, iisipin ninyo, paano nga ba ang mga buhay ng mga tao na nauna sa atin? Okay? Anong klaseng pananampalataya meron sila? Kung ating nakita at nabasa na for the past study sa Hebrews chapter 11, nakita natin yung success, magandang buhay ng iba, kumaga, ang ganda naman ng buhay na ito, ang galing ni God doon sa mga sitwasyon na yon. Ating babasahin ngayon na hindi po lahat ng may pananampalataya ay dumaan po sa ganong klaseng sitwasyon. May paghihirap din, pero nananampalataya pa rin sila. Pero basahin po natin, Hebrews chapter 11, verse 35. Tama ba? Nalagay ko ba siya sa verse 35? Okay. Second part na, so 35b, dahil naaral na natin yung A last Sunday, at basahin natin 35b up to verse 40. Okay? Isa-isahin niyo yung word, maganda matignan niyo yung word. Some were tortured, refusing to accept release so that they might rise again to a better life. Others suffered mocking and flogging and even chains and imprisonments. They were stoned, they were sawn in two. Hinati sila sa dalawa. Okay? They were killed with a sword. They went about in skins of sheep and goats, destitute, afflicted, mistreated, on whom the world was not worthy, wandering about in deserts and mountains and in dens and caves of the earth. All this, though commended through their faith, did not receive what was promised, since God had provided something better for us, that apart from us, they should not be made perfect. So, hinati po natin yung 32 to 40 into 3 parts, at aralin po natin yung pangalawa at pangatlo. So, let's start. Hebrews 11, dito po sa huling bahagi po ng Hebrews chapter 11, and let's start with verse 35. Faith conquering in great suffering. Okay? Isa-isahin po lamang natin yung verse para makita po natin yung description na ibinibigay po dito ng writer. Hindi po ito binigay para takutin, pero paalala po ito sa mga mananampalataya nung panahon po na yon. May iba na may pananampalataya na dumadaan po in physical sufferings. Marami pong mga taong ganoon. Okay? Sabi nga, some were tortured. Pag narinig po ninyo yung word na torture, ano yung unang-unang naiisip ninyo? Siguro may mga napipicture kayo na napanood niya sa movie, na tinotorture, di ba? Yung parang mga action movie na nakapali sila, tapos sinasaktan sila. So, yun yung madalas na magiging picture po natin. In Lunida, pinakasimpleng definition po na kanyang binigay, to punish by physical torture or torment. So, physical po siya, sinasaktan. Sa Lexham, Lexicon, another Greek dictionary, sabi po doon, at maganda po yung definition dito, to be or become tortured to death, possibly by being stretched on a wheel or rack. Alam niyo yung hinihila ka, di ba, from end to end, parang akala mo nag-stretching ka lang, Madaling mag-stretching sa umaga, pero yung hinihila ka hanggang sa mabali ka, ay ibang pong usapan na yon. And then receiving forceful blows with a metal instrument. So, ibig sabihin, hinahampas ka, okay, ng isang instrument na bakal, as if being tortured into the skin of a
Drum. Siguro, in our own definition, kung ating iisipin lamang yung word na torture, ako, naisip ko kagad, ayoko nito. Sino gusto sa inyo ma-torture? Di ba, wala pong may gusto. Ako gusto kong ma-torture, Brother Jay. Wala po actually gustong maka-experience ng physical pain. Pero itong mga taong to, dinidescribe nung mananampalataya o nung writer ng Hebrews na may faith sila at the same time tinotorture sila. At hindi na wala yung faith nila kahit may physical torture sila o physical pain silang nararamdaman. Pero ito, ang plano ng Diyos actually para sa ibang mananampalataya. Ito po yung lot nila eh. So isipin ng iba, hindi naman ganun, God is love eh. Hindi po eh. God is love pa rin. Pero binigyan sila ng faith na, alam mo yon, exemplary faith na parang hindi katulad ng faith natin. Alam ni God na yung mga mga mananampalataya na ito na makakayanan nila yon. Siguro kung mapipicture nyo lamang, yung mga martyrs before, they were burned. Diba? Sinusunog sila kapag nag-profess sila ng kanilang faith, susunugin sila. At sa kanila, willing sila to go through all of those things rather than to need to deny Jesus Christ. Yun po yung lot nila eh. Yun po yung kanilang pananampalataya. At pinapakita lamang dito na even in suffering, dapat yung ating pananampalataya ay patuloy pa rin sa ating Panginoong Diyos. In reality, hindi po natin talaga alam kung bakit. Lord, bakit nga naman sila dumadaan sa mga ganitong pagsubok? Alam niyo, isang reason is for us to be encouraged, to strengthen yung mga tao din na nag-suffer. Para tayo ay mapalakas sa ating mga pananampalataya. Hanggang ngayon, actually, marami pong mga dumadaan sa torture. Sa ating bansa, wala po masyado nito. Wala tayo naririnig, di ba? Pero sa mga Muslim countries, sila po, dumadaan po sa ganito. Tinotorture pa rin po yung iba. Okay? They go through suffering. Binubugbog sila, sinasaktan sila, pinahihirapan sila physically dahil sa kanilang pananampalataya. May iba na mananampalataya na willing na dumaan sa torture, okay lang, kaysa i-deny nila ang ating Panginoong Jesus. Yun yung sinishare para dun sa mga naka-attend ng Solo Cristo last time, sa Missions Month nila, nung nag-share si Pastor Tim Carnes. Marami po sa kanila talaga na, alam mo yon, sa Pakistan, dumadaan po sa persecution. Kaya nga sabi ng writer, refusing to accept release so that they might rise again to a better life. Sinasabi dito ng mananampalataya na okay lang dumaan sa torture kaysa aking i-deny ang Diyos dahil alam ko may matatanggap ako sa hinaharap na buhay na kasama ang Diyos. Yun po yung thinking nila eh. I will rise again. Kasi yung torture is to death. Ang thinking nila, ito torture nyo man ako, pahirapan nyo man ako, that would just be for a while. But I will have a better life again because I will rise again in time. Yun po yung dapat na maging thinking natin. Kaya nga kung meron mang, kunyari physical pain, meron mang tayong suffering, sandali lang po tayo sa mundong ito. Okay? Dahil in eternity, we will be with the Lord. Kaya nga kung ating titignan, yun ang kanilang thinking. Sabi nga, so that they might rise again to a better life. Ano yung faith as we have read in Hebrews 11:1? Sabi doon, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. May assurance siya eh. Tayo mga Christian, kahit may sufferings, assured tayo of Christ. Assured tayo na ating makakasama ang ating Panginoon. Parang ngayon, kapag torture ang pinag-uusapan, okay. Why? Dahil assured ako kay God in my future with Him. Hindi ko nakikita ang Diyos, pero assured ako na siya ay Diyos at patuloy akong mananampalataya sa aking Diyos. Siguro magandang example dito si Shadrach, Meshach, and Abednego. Naalala niyo, nadaanan natin yun before. Patungkol po dun sa fiery furnace, basahin ko lamang Daniel 3:16-18. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If this be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of your hand, O King. Ito yung maganda, verse 18. But if not, be it known to you, O King,
that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up. Ililigtas ako ng Panginoon, oo, pero kung hindi, mananatili pa rin akong nananampalataya sa aking Panginoong Diyos. So kung may suffering, okay lang yun. Hindi man ako alisin ni God dito sa sufferings na ito, be it made known to every people that I will continue to trust in the Lord. I will continue to worship my God. Okay? Minsan ang thinking kasi ng iba, ay Brother Jay, hindi mo kasi alam yung paghihirap na pinagdaanan ko. Itong mga taong to pinatay, tinorture. Mas mahirap po yung kanilang pinagdaanan. At ganito pa rin po ang pananampalataya actually ng maraming Christian, lalo na sa mga bansa na puno po ng persecutions ngayon. They are willing to die for Christ because they know they will have a better life. Sabi nga ni John MacArthur sa kanyang commentary, and I quote, God's faithful are willing to be beaten to death rather than to compromise their faith in Him. They preferred being put to death because by faith, they knew that one day they would be resurrected. Ang ganda, may resurrection. Darating yung time. Sa araw po na yon. So they believed God, they trusted God, they obeyed God na okay, sige Lord, kung ito po yung nais nyo na aking pagdaanan, suffering sa mundong ito, I will accept it because in time, there is a future resurrection. So may hope po tayo, mga mananampalataya. Huwag po tayong matakot kapag may suffering. Huwag po tayong matakot kung meron pong mga persecutions. Huwag po tayong matakot sa physical pain. Pero sandali lang po yun. Siyempre, isipin nyo, ikaw kaya Brother J. Madali talagang sabihin, pero ito, paalala para sa atin na, oo, totoo, mahirap yan, but we have to trust God. Kung dadating man yun, kunyari, sa aking buhay o sa buhay ninyo, it's an opportunity for you, for your faith to be tested. Para malaman nyo din, oo nga, tunay nga ba ang aking pananampalataya? Maninindigan nga ba ako sa aking Panginoong Diyos? At dito, may binibigay pong example sa atin, ang writer, para sa mga Hebrew Christians at that time, stand firm sa inyong faith. May persecution kayo ngayon, may suffering kayo ngayon, tandaan nyo, yung iba, tinurture sila. But they have future hope. Verse 36, others suffered mocking and flogging, and even chains and imprisonment. So, isa-isahin din po natin ito. Hindi man torture, kasi minsan ang torture will lead to death, sabi nga natin kanina, and ang ibang mananampalataya, kanyang pinagdaraanan naman mocking. Kapag naisip niyo yung mocking, ano po ito? Sabi sa Lunida, to make fun of someone by pretending that he is not what he is or by imitating him in a distorted manner. Okay? To mock, to ridicule. Okay? Verbal abuse. Dito magaling ang Pinoy eh. Mang-asar. Diba? Magsalita ng mga bagay na masasama laban sa kapwa. Actually, hindi lang Pinoy. Lahat ng tao sa buong mundo, kapag sila po ay, alam mo na dahil makasalanan sila, marami pong mga lalabas talaga ng mga salita na hindi po maganda. Not physical abuse naman yung situation po dito, pero sila naman, yung iba ay nakakarinig naman ng maraming masasakit na salita. At maraming mga Christian na akong narinig na ang kanilang kwento kung paano sila pagsalitaan ng masama patungkol sa kanilang pananampalataya. Brother J, alam mo, ganito, ganyan, ganyan. And masasakit po talaga habang kinikwento niya po sa akin yon. Meron pong mga pananakot, meron pong mga panlalait, may pagmamaliit, may masasakit na salita laban sa kanilang pananampalataya. Sa Albay po, obvious po yun sa amin, dahil yung mga Catholic po doon, yung mga deboto na nilang tinatawag, talagang inaantay po nila lumabas ng church after nilang umattend sa akin. After nilang umattend ng church, pupuntahan na yan, nakikinig ka dyan. Kapag namatay ka, wala kang libingan. Kapag nagkabagyo na wala bubong mo, walang tutulong sa'yo, tutulungan ka ba niyan? They hear those things eh. Huwag ka maniniwala sa mga yan. Kung ano-ano na sasabihin nila doon sa ating mga pananampalataya. They would mock. They would, kumbaga, may threat. Okay? May pananakot po silang gagawin. At marami, doon sa mga ginawan po ng gano'n, hindi na po talaga bumalik sa church. Hindi na po bumalik sa pag-attend sa amin. Nag-start kami, nung first Sunday ko doon, we were around 30. Alam niyo kung ilan yung naiwan sa akin? 10. Pero yan gano'n eh. So yung 20, because of mocking, because of persecution, because of words,
mga pananakot po sa kanila. Then doon mo lalalaman kung ang kanilang pananampalataya ay tunay o hindi. Naalala ko nga si Tatay Paping, matanda na siya. He was already 78 na yata at that time. Mabagal na siyang kumilos pero nandun siya palagi. Palagi siyang uma-attend, hindi siya nag-absent sa kanyang pag-attend sa Bible study, sa Sunday service, nandun siya palagi. Sinasabi niya, may pumupunta daw talaga sa bahay nila at tinatakot siya palagi. Pero sabi niya, di bali na kapag namatay ako, ibalot na lang ako sa banig, tapon nyo na lang ako sa gilid, okay lang yun. Hindi ko naman kailangan ng Hindi ko naman kailangan ng libingan dahil pag namatay naman ako, nasa Diyos na ako. Yun yung pananampalataya. Kahit na matanda po, matanda na talaga siya. At kung inyong makikilala siya, ang cute niya. Ano yung cute na matanda? Nakakatuwa siyang kausap, tapos yung kanyang pananampalataya, hindi siya knowledgeable, pero isa lang ang alam niya. Si Kristo namatay para sa kanyang mga kasalanan. Makasalanan siya at nagsisisi sa mga kasalanan niya at alam niyang isa siya sa mga ligtas. Hindi works. Alam niya hindi daw makakapagligtas yung kanyang mabubuting gawa. Alam mo, clear yun. Yun lang naman po yung pinaka-basic na kailangan po nating alam So may mockings man siya na naririnig, hindi po siya nagpadala. Siya'y nanatili sa kanyang pananampalataya. Hindi ko alam kung saan po siya nalibing nung siya ay namatay, pero nabalita na lamang po sa akin. Pero nalibing pa rin naman yon. Hindi naman nila pwedeng pabayaan yung mga matatanda sa lugar po nila. So pananakot lang po talaga yung ginagawa doon. Okay? Hindi lamang po mocking, may flogging pa. Okay? Ibig sabihin po ng flogging ay to beat severely with a whip. Okay? So, pananakit. Balik ulit tayo doon sa torture. Pero yung torture to death. Ito naman, to afflict pain. Saktan ka lang. Okay? Si Paul actually, pinagdaanan ito. Actually, in the Old Testament, marami pong dumaan into flogging. Siguro ating basahin yung buhay ni Paul kasi mas malinaw po dito sa buhay ni Paul yung kanyang pinagdaanan po na paghihirap. At makikita ninyo na hindi talaga mahirap ang inyong pinagdadaanan sa buhay kung meron kayong suffering ngayon. Siguro maganda makita po natin yung life ni Paul. 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 28. Sabi doon, "Are they servants of Christ? I am better one. I am talking like a madman, with far greater labors, far more imprisonments, with countless beatings, and often near death." Yun yung kanyang buhay, simula pa lang yon. Okay? Countless beatings, imprisonments, near death. Verse 24, 5 times I received at the hands of the Jews the 40 lashes less one. Kapag umabot po kasi ng 50 yun, most of the time, yung mga tao at that time, pag dumaan ng flogging, patay. Kaya may less one. So, ibig sabihin, kaya may less one po yan na sinasabi, mamamatay na dapat ako, pero in-spare pa ako ng isang palo na lang bago ako mamatay. Okay? Verse 25, 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. Hindi ito yung binatukan ng pebble, Stone. Binatukan ng stone at maraming stone. Okay? 3 times I was shipwrecked. A night and a day I was adrift at sea, on frequent journeys, in dangers from rivers, danger from robbers, danger from my own people, danger from Gentiles, danger in the city, danger in the wilderness, danger at sea, danger from false brothers, in toil and hardship through many a sleepless night, in hunger and thirst, often without food, in cold and exposure, and apart from other things, there is the daily pressure on me of my anxiety for all the churches. Yan ang buhay ni Paul. Ano sasabihin nyo, yung buhay nyo, hirap? Mahihiya po tayo sa Panginoon kapag gaganon po yung ating magiging teaching. Kaya nga kapag kami suffering, wag po tayo parang sobrang, alam mo yun, awang-awa na sa sarili po natin. But po, kung sinustain ni God si Paul with grace through all of these things, yung maliliit po nating sufferings, we can be assured that God will also sustain us. Kasi mas mahirap po yung pinagdaanan po ng ibang mga mananampalataya kaysa sa atin Tayo nga, naka-aircon dito, nakaupo kayo sa upuan na maayos. Alam mo yun? Meron kayong pagkain, may bahay kayo na maayos, may trabaho kayo, may panggastos kayo. Napaka-blessed po natin ngayon. Kaya kung may konting suffering,
Wala po yun. Okay lang yun. Okay? Kaya actually, when we read this, and when I read this, tong 1 Corinthians chapter 11 about Paul, naalala ko lang yung kahalagahan palagi ng Bible. When you read the Bible, every time you read the Bible, marami pong example na maipapakita sa atin ng ating Panginoon para mapalalahanan tayo na hindi end of life na ninyo ngayon. At marami po kasing kautotohanan sa Bible na paulit-ulit na pinapaalala sa ating Panginoon na, hindi, kaya niyo yan dahil kasama ninyo ako. Diba? Never will I leave you, never will I forsake you. We are so blessed. So, is your life hard? Siguro, tignan lang po ninyo yung buhay ni Paul at sana makita ninyo that your life is so blessed. We are so blessed. Lahat po tayo, in truth, dumaraan po sa maraming pagsubok, mga sitwasyon na mahirap at minsan hindi na natin alam ang gagawin. Siguro hindi lang si Paul, kung atin titignan yung life ni Jesus Christ, ha? Ni Jesus Christ, tinorture din. Diba? Pinatay nga siya eh. Si Jesus Christ, dumaan sa maraming mockings, sa flogging. Naalala ko yung preaching ni Pastor Bob noon pa. Hindi kasi ito nabanggit in Scripture, pero yung law ng mga Hudyo before. So, dahil sinabi di ba ni Pilate na hindi ko siya, wala akong nakitang pero di ba pinarusahan pa rin si Jesus Christ. Actually, dumaan po siya ng flogging. Dumaan po siya ng 49 lashes less 1. Pinagdaanan po yun ng ating Panginoon. Hindi po mahirap hindi po madali yung kanyang naging buhay ng ating Panginoon. Pero pinagdaanan niya po yung mga bagay na ito dahil batas po ito ng mga Hudyo eh. At tinanggap yun lahat ni Jesus para sa ating lahat. At even until now, marami po mga mananampalataya ang dumadaan dito, pero sila pa rin ay patuloy na hindi po natinag yung kanilang pananampalataya. Patuloy po silang nagtiwala sa ating Panginoon. Patuloy po silang tumayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sabi nga doon, chains and imprisonments. Ito madali na, hindi ko na-explain ito. Chains and imprisonments. Naka-chain ka, nakakulong ka, okay? Ang tuon lamang po dito ng writer ay paalalahanan ng mga Hebrew Christians, may sufferings man, kayo ay dapat na patuloy naman ng palataya kay Jesus. Huwag kayong tumalikod sa Kanya, huwag kayong mag-self-pity, okay? Huwag kayong yung parang, kawawang-kawawa naman ako. Naalala ko yung ate ko. Kasi, twice siya na-hospitalized. Yung una, yung Cushing's, yung may tinanggal na tumor sa pituitary gland niya dito sa may forehead. Okay? Tapos yung pangalawa naman niya, yung hysterectomy, dahil nagkaroon siya ng cancer. So, one time, sa pituitary gland. Siyempre, kinakabahan yung ate ko. At that time, pinapunta ako nung doktor, meron akong kailangan puntahan, kailangan ko yatang kausapin yung doktor before the operation. Bumaba ako, nakawento ko na yata to before, pero for others. So bumaba ako, may nakasabay ako habang nag-aantay ng elevator, may isang tao nandoon sa kama na dadalhin, hindi ko alam kung saan siya dadalhin, Tapos nung nakita ko yung tao, pinapanood ko siya, sunog na sunog yung katawan niya. Tapos pinipress na lang ng gano'n yung para makahinga siya. Tapos yung nagpipress ng gano'n, kamag-anak yata yun. Tapos may kinakausap siya. Tapos suminto siya ng gano'n. Tapos sabi doon, gusto ko sanang kalabitin, kailangan yata siyang ibomba. Hindi ko alam, hindi ko naintindihan yan Basta't kailangan niya magbomba lang Tapos suminto siya, tapos gawa gano'n yung kasa. Pero in reality, siyempre parang nakakatawa habang kinikwento ko yun. Pero at that moment, kasi yung ate ko takot na takot din sa kanya magiging operation dahil siyempre papatutulugin ka, may dadaan sa ilong mo na itutusok, tapos dadaan yun dito sa ilong mo para pumasok dun sa may pituitary gland mo, hugutin yung tumor. Siyempre masakit po yun. Pero pagbalik ko sa ate ko, sabi ko, May, alam mo yun, nakasabay ako. Sunog na sunog siya, siguro 3rd degree burn. Yung alam mo yun na yung pinakamataas, 3rd degree. So sabi ko, parang 3rd degree burn yata yun. Sunog, kitang-kita ko yung katawan niya Tapos ginaganon siya. Sabi ko, mas maganda pa pala sitwasyon mo. Dapat huwag kang matakot. Kasi mas mahirap yung pinagdadaanan ng isang tao. Nakakalungkot, di pa natin alam kung Christian siya.
Tayo, may Panginoon tayo mapagkakatiwalaan natin na masasandigan natin sa mga oras na ito. Actually, naka-encourage yun sa ate ko na mawala yung fear niya. Inalaw din ni God yun para makita ko din na yung sufferings natin, yung mga Christians, may iba pang mas mahirap na sitwasyon. Ang problem kasi natin, when we go through suffering, akala natin, yung sufferings natin, yun yung pinakamahirap. But in reality po, marami pa pong mas naghihirap sa mundong ito. Lalo na yung mga tao na wala pa kay Kristo Jesus. Mamatay ka man, sabi ko nga kay Mia, mamatay ka man sa operating room, sigurado ka na. Kaya hindi dapat tayo natatakot sa mga bagay na gano'n Diba, nakwento ko sa inyo ng workers retreat. Before ng workers retreat, akala ko stroke. Ang ginawa ko at that time, okay, sige, baka Lord, malapit na ako mamatay Sabi ko, James, tara, pray tayo. Pray kami ni James, pinag-pray ko salvation kagad ni James. Sabi ko kay James, palagi kang mag-church. Huwag kang mawawala pag Sunday, pag Bible study, magbasa ka ng Bible, kilalanin mo ang Panginoon. Yun na kagad. Hindi ko na iniisip sarili ko Tapos sabi ko, nandun dumating si Del, pray kami ni Del, pinag-pray ko kayong church. Sabi ko, Lord, kung kukunin nyo na ako, hindi ko alam Dahil hindi ko nararamdaman yung kamay ko, yung dibdib ko sumisikip na, hindi ko nararamdaman yung bibig ko. So sabi nga, parang umaakyat na paunti-unti. So I was just praying at that time. Nahirapan na rin ako mag-pray. Pero I was praying for every one of you, for your salvation. I was praying for my family. I was praying for my brother. I was praying for my relatives. I was praying for everyone. Kasi hindi ko na iniisip ang sarili ko Kasi excited ako. Lord, I'm coming. Parang ganun yan nasa isip ko. Mas kawawa yung may iwan. Hindi ako kawawa. Pero ganun po talaga Suffering is just suffering. Kasi mga doktor at that time talagang nagkakagulo sila sa akin, yung mga nakatingin sila lahat sa akin, habang nagbibigay ako ng payo kay James, sinerang ko pa siya ng gospel, inisa-isa ko yung gospel, God is holy, you are a sinner, you need Jesus Christ, you have faith and repentance. That is nothing for us Christians. Kaya nga dito sinasabi nung writer, sufferings lang yan. Physical lang yan. But you have Jesus Christ. Huwag kayong matakot. Verse 37 to 38. They were stoned, they were sawn in two, they were killed with a sword. They went about skins of sheep and goats, destitute, afflicted, mistreated. Stoned. Siguro, sino naisip nyo kapag stoned? Ako, nag-iisip ako pa yan. Si Stephen. Subukan nga natin kay Stephen. Dalawa pala yung Stephen dito. So mamili kayo, sino unahin natin? Sabi sa Acts 7, verses 58 to 60. Actually, nag-share si Stephen this time from the start, kay Moses and everything. Pinagagalitan niya actually, nagme-message siya na parang sinasabihan niya, you have persecuted all the prophets. And up to the time of Jesus Christ, pinatay nyo ang Redeemer natin. Kaya galit na galit yung mga Pharisees at that time, yung mga Hudyo sa kanya. Verse 58, then they cast him out of the city and stoned him, and the witnesses laid down their garments at the feet of a young man named Saul. Ito si Paul, And they were stoning Stephen. Alam mo yon, stoning, binabato na si Stephen. So gusto nyong maka-experience ng ganon? Pakuha nga Angelo ng bato sa labas. Alam niyo yung ginawa ni Stephen? They were stoning Stephen. He called out, Lord Jesus, receive my spirit. And falling on his knees, he cried out with a loud voice. Ang ganda ng heart niya, Lord, do not hold this sin against them. Alam mo yon? Lord, patawarin mo itong mga taong ito na bumabato sa akin. Okay? And when he had said this, he fell asleep. Actually, namatay na siya after that. Stoning. Ay, madali ba yun? Hindi. Ito yung isa. Sawn in two. Nilagari ka, mahati ka sa dalawa. Okay? Sabi nga ni John MacArthur sa kanyang commentary, traditions hold that Isaiah was sawn in two. Okay? Ikaw kaya hatiin sa dalawa. Lalo na kung pag ganon, parang mas mahirap. Pwede pa yung parang manananggal Marami actually in the Old Testament and in the New Testament,
Alam na natin, they died by the sword because of their faith. Okay? Ang iba, hindi man sila dumaan sa death, but because of their faith, dumaan sila in a different way of suffering. Sabi nga, they went about in skins of sheep and goats, destitute, afflicted, mistreated. May ibang hindi dumaan sa napakamahirap na sitwasyon, pero ganito yung kanilang naging buhay. Yung ibig sabihin po ng went about in skins, sabi nga ng isang commentator as an example, is Elijah and Elisha. They were sheepskins and goatskins, at ito ay pagpapakita ng kanilang kahirapan. Description po ito dahil after wearing that, makikita natin they were destitute, meaning they were lacking or needy. 'Di ba si Elijah, sino nagpapakain sa kanya? Yung uwak, 'di ba? Ano yung English ng uwak? Raven, 'di ba? Dinadalan siya ng bread. Wala siyang pagkain, destitute siya, lacking eh. Okay? Crow. Chicken yun, di ba? Na-joke lang po yun. Okay. So, meron po sila lacking or needy. Afflicted. Kaya yung mga tao galit sa kanya. Di ba si Jezebel galit na galit sa kanya? Pinahanap siya. So, he was afflicted and then mistreated. Hindi po maganda yung pakikitungo sa kanya ng mga tao na laban sa kanila. So dito makikita po natin, hindi man sila dumaan in physical suffering, pero ito po yung ibang na naging sitwasyon po ng ibang mga tao nung nauna sa atin. But despite of all those things, they remained faithful to God. May mga taong kumakalaban, galit sa kanila, may mga pangangailangan sila, marami po silang kakulangan sa buhay, pero patuloy silang nananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ang kanilang pananampalataya ay hindi nagbago, kundi ito'y napatatag pa sa lahat ng kanilang pagsubok sa buhay. Siguro magandang example, ngayon ko lang naisip, si Job. Lahat tinanggal kay Job eh. But si Job ba nagbago yung kanyang faith? Even up to the end, hindi. Minak pa siya ng kanyang asawa. Di ba? Pero nagpatuloy lamang si Job. Yun po yung pananampalataya eh. Kasi minsan madaling sabihin natin na ang tibay ng pananampalataya ko because you are so blessed eh. Sabihin kaya ni Satan, Lord, tanggalin mo lang lahat ng yaman yan. Tignan natin kung mananampalataya pa yan sa'yo. Actually, kung hindi tinatanggal ngayon at okay pa rin ang buhay ninyo, then so blessed po kayo. Nawa tayo din, may pagsubok man tayo, okay, may pagsubok man, tayo ay patuloy lamang na tumingin kay Jesus. Ating pagtiwalaan ang ating Diyos kahit man tayo ay dumaan sa mga pagsubok na ito sa ating pananampalataya. Pero siguro magandang reminder, maganda na ma-describe po natin, there is suffering because of our faith and there is suffering because of sin. Kasi minsan, may sin ka, kaya ka nagsasuffer. Minsan nako-confuse yung maraming mga Christian doon eh. Kaya may pagkakaiba po ito at i-discern mo. Lord, dumadaan po ako sa ganito. Baka may kasalanan po ba ako, Lord? Then assess. Tingnan mo. Okay? Baka dumadaan ka sa suffering because of sin, ang response dapat doon ay repentance. So different. Okay? Dalawa magkaibang, ang hirap ng buhay ko, dami namang pagsubok. Hindi, siguro tingin ko, pinapatatag ni God yung life ko. Sin pala yung issue. Ngayon, hindi ka nag-repent. Yung buhay mo ngayon, puno pa rin ng suffering kasi walang repentance. So, tignan nyo yung situation po ninyo. Kung walang sin naman, Lord, nag-repent na ako, inisa-isa ko na, Lord, may kayabangan ba? Kasi minsan nakala natin, may nagawa tayo, may nasabi tayo, Lord, may nasabi ba akong hindi maganda? So, i-check nyo. I-search nyo yung heart ninyo. So, kung wala namang sin at nag-repent naman kayo and then patuloy pa rin po na may suffering, then ang nais ng Panginoon sa iyo ay magtiwala lamang palagi sa ating Panginoong Diyos. Kasi dalawa lamang po yun eh. Do not confuse suffering na because of sin and suffering because of our faith. At ito yung actually sitwasyon ng mga Hebrew Christians. They are suffering because of their faith, not because of sin. Kasi nata-challenge po yung faith ng mga mananampalataya before eh. Pinababalik po sila na huwag kayong maniwala dyan sa sinasabi nila Paul. Bumalik kayo sa dati yung way of worship. Faith po yung topic dito eh, yung suffering nila. Marami ang nagpapahirap sa buhay nila, maraming nagper-persecute sila sa kanila. Sabi ng writer, manampalataya kayo at pagtibayin ninyo ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus. Verse 38, ito po medyo
magandang intindihin, ano? Of whom the world was not worthy. Medyo nung inaaral ko to, ano ibig sabihin kaya nito? Okay? Wandering about in deserts and mountains and in dens and caves of the earth. So ano ibig sabihin po nito? Yung FSB version, sabi dito, hindi karapat-dapat sa kanila ang daigdig. Okay? Ito ang ibig sabihin po ng passage na ito. As I studied it, sabi nga, ang mga matuwid, madalas kinamumuhian ng mundo. Kaya naman, hindi karapat-dapat ang mundo sa mga taong matuwid. Okay? Ipinapakita lamang ang kasamaan ng mundo sa kanilang pang-aapi sa mga taong nagtitiwala ng tunay sa ating Diyos. So dito, ipinapakita ng writer yung dalawang sitwasyon ng tao. Ito ang suffering na pinagdadaanan ng mga mananampalataya kasi pinipicture sa atin ito dito nung writer. Ito yung suffering na pinagdadaanan ng mga mananampalataya. Ito naman ang kasamaan ng mundo. Kaya hindi sila worthy of it. Saan mo gusto lumugar? Ang may pananampalataya sa Diyos na may suffering man sa mundo pero may eternal life with Christ, o walang suffering pero kaisa ka naman ng mundo na masama. Kaya hindi sila worthy of this world. Dahil ipinapakita yung kasamaan ng mundo because of the sufferings that they are experiencing from these evil people. So may suffering man dahil sa kasamaan ng mundo, siguro hindi na magiging kakaiba pa sa mga mananampalataya ang mga sumusunod. May suffering dahil masama ang mundo, kaya nga yung mga mabubuting tao, they are wandering about in deserts and mountains and in dens and caves of the earth. Because of their faith, they are now isolated from the world. Di ba? Isolated po They are without home. Ang iba sa kanila are in hiding. Para pong si Elijah, di ba si Elijah was in hiding. David was in hiding because of Saul. Dahil sa kasamaan ni Saul. Di ba maraming mga prophets pa ay tinago ni Obadiah from Jezebel dahil nais silang patayin. So tinago sila in caves. Dahil sa mga masasamang taong ito, at mababasa po yun sa 1 Kings 19. Kaya nga sabi ni Thomas Schreiner, the people of God have always been a minority people, a pilgrim people, and often despised and forsaken. Ganun po talaga yung mangyayari sa atin. Actually, kaya nga magandang makikita natin in our life. Kung hindi nyo na-experience yung maging isolated because of righteousness, lalo na kunyari, you're working or from your relatives, okay, na alam mo, hindi naman sila Christian at parang okay na okay sila sa'yo and you're not standing in the truth, at bilang Christian, most of the time, you will really be despised and forsaken. Parang isolated ka most of the time. Kaya ang paalala ng writer, maging matatag kayo sa pananampalataya. Tayuan ninyo ang katotohanan. Mamuhay kayo patuloy na nananampalataya sa Diyos, nagtitiwala sa Diyos at sumusunod sa ating Panginoon. So ito po yung bagay na yun. But before we end with the last verses dito, siguro maganda makita po natin dahil ito na po yung last part ng chapter 11. I want to be honest and for you to search your heart and know if you truly have biblical faith. Last Sunday, tama ba last Sunday, nagpunta tayo sa Pasita, no? Okay. So last Sunday yon, parang haba ng araw, no? Dahil ba nagpunta tayo ng QC nung isang gabi? So, nagtanong sa akin si Pastor Bong Bulusan last Sunday kung anong passage ang tinuturo mo, anong exposition mo sa church mo ngayon? Natanong niya ako. Sabi ko, Hebrews po. We are studying Hebrews. Nasa chapter 11 po kami. Sabi niya, siguro alam na ng church mo ngayon kung ano ang faith. Sabi ko sa kanya, sana po. Marami actually magsasabi na may faith ako. Kailangan ko pa talaga lumago sa faith. When we study this, tama ang ating inaral about the faith. Marami ko natutunan regarding those things. Alam natin na ang faith, ito ay expressed in believing, trusting, and obeying God. Alam niyo, ang nakakasira ng ating profession, ng ating faith, ano sa tingin niyo ang nakakasira ng profession of faith natin? Sin. Yan. Sasabihin mo, you believe in God, you trust God, pero kung may sin ka at maraming maling paniniwala about sin na, okay lang ang sin, it really destroys our testimony about our faith in Jesus Christ.
At the same time, it is really impossible to grow and stand in the truth kung may patuloy na naglilinger, okay, na sin sa buhay mo. Mahirap po ito. I have to be honest with you. Kasi marami magsasabi, they have faith, but they are living in sin. Alam mo yun, may sin na obvious sa buhay mo, dinidedma mo. Tapos sasabihin mo, may faith ako. Nakakatakot pag ganun po. And you have to be sure about it. If your faith is true, and if you want to grow in your faith, it starts with the right understanding of sin. Hindi mo pwedeng tanggalin yung sin dun sa understanding mo ng faith. Ano yung response natin about God, Christ, and man? Ano yung response natin doon? Diba, 4 yun sa gospel? God, man, Christ. Ano yung response? Faith and? Ano yung focus ng faith? Believing in Jesus Christ. Ano yung focus ng repentance? Sin. Palagi pong magkasama yun. Hindi nyo pwedeng sabihin sa isang tao, I have faith, pero obvious sa life mo may sin. Nakakasira po ng testimony. Ang hirap po na mag-share ka ng gospel, then in your life, you live a life of sin. Kaya nga, if you have faith, make sure na tama din yung understanding mo ng sin. Hindi po pwedeng magsama yung dalawa eh. Kasi yun po yung tamang response sa gospel. Kasi lolokohin lang ninyo ang sarili nyo na gusto mo lumago in faith, pero kung namumuhay kayo sa sin o may sin na ayaw nyong talikuran, o may hinahayaan kayong sin sa inyong buhay, lolokohin lang ninyo ang sarili ninyo na gusto nyo lumago pa sa pananampalataya. You will not grow. I tell you, I'm just being honest right now. Dahil I've been here for 12 years. 12 years na akong pastor. Again, sinasabi ko na, hindi ko sinasabi na dapat perfect yung life nyo. Hindi po. Wala akong magiging perfect in life. We all sin. And as Christians, we are to repent of our sins daily. Di ba, inaral natin yan sa prayer night? Dahil sabi ni Jesus Christ, you are to pray like this. Ano yung dapat na laman ng prayer natin? At tinuturo niya kung ano yung dapat na maging petition natin. Give us this day our daily bread. Yun yung unang petition. Yung pangalawang petition is, okay, alam niyo di ba? Forgive us our debt, forgive us our debts as we forgive those who are indebted to us. We are to ask God for forgiveness. Tayo po yung humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Pero some would do that, pero may obvious sin na hindi pa rin tinatalikuran. Nasabihan na sila about sin, pero patuloy pa rin sa sin. At sometimes may explanation pa about sin. Do you really want to grow in faith? Do you really want to grow in faith? It should start with holiness, turning away, repenting of your sin. Then you will grow in your faith. Then you can stand in faith. Then you can live your faith by the grace of God and then live a life of obedience. I am sharing this because I don't want to leave our study about faith na okay, na naaral na namin ang faith, pero walang tunay na paglago sa pananampalataya dahil wala ding tunay na pagkilala sa kasalanan. Walang pagtalikod sa kasalanan. Kaya po maraming mga tao, maraming Christians po ang hindi talaga lumalago in terms of their faith. Because they love sin. Because they live in sin. Sabi nga, believe, trust, and napaka-crucial po yung believe. Okay? Pagka sinabi po nating believe, we are to believe for who He is. We are to believe in God for who He is. Malawak po ito, yung believing. We are to believe in God, we are to believe in Jesus Christ, we are to believe in the characters of God. Siguro isang part lang about believing. Do you believe that God is holy? Then turn away from sin. Kasi magpo-profess ka that I'm a believer of God, He is holy, and then you're living in sin. Di ba napaka-contradicting? Hindi po eh. Sabi mo, pananampalataya ka, si God, holy yan. Pero you're living in sin. Then niloloko nyo lang yung taong sinisera nyo ng gospel, niloloko nyo rin yung sarili ninyo. Sabihin mo, I believe that Jesus Christ saved me from my sin. Sinave ka na nga sa sin, and then you're still living in sin? Nakakatakot po yun. Sinasabi ko dito yung sin that is still lingering.
Sin that is still there na ayaw mong talikuran. Okay? May ganun po kasi, meron po yung mga Christians na parang pet sin. Alam mo yun, yung pet sin, ayaw na ayaw, hindi ko alam kung ano man yun, kayabangan ba yun, o kaya kung ano man sin yun. Hindi ko alam. Alam nyo kung ano yung sin ninyo. Hindi naman pwedeng hindi nyo alam yung sin ninyo unless hindi kayo Christian. Kaya hindi nyo madidefine yung sin kung ano yung sin na ginagawa ninyo o yung sin na naglilinger sa buhay ninyo. Kaya nga sa start pa lamang ng believe, do you really believe God? God hates sin. Then you are to turn away from sin. Baka kapag sa believing pa lamang mali ka na, then mahirap po talaga mag-grow in faith. Trust. Trust God that He is sovereign. He is all-powerful. Trust that He is good and merciful and loving. And that in every situation, He works in His character. Okay? Marami pong mananampalataya, they don't trust God. Sabihin mo may faith ka, then you have to trust God. Di ba parang ang weird? You are saying that I have faith, but I don't trust God. Di ba? Don't fool yourselves. Ako nagiging honest lang. Tayo lang nandito, and I want you all to understand. Mahirap po talagang mag-trust. Marami po talaga tayong problema. Marami po tayo. Ako, sabi ko nga nung sinend sa akin ni Sister Blue yung schedule until December 17. Sabi ko, Lord, parang napasubo ako dito, dami kong gagawin na. Then sabi ko, Lord, hindi, I trust you, may gagawin kayo, at alam ko na it's not about how I can do it, but on how you will move in these situations. And the Lord has moved Alam mo yun, may mga, I really just, sabi ko, Lord, patawarin niyo ako dahil hindi ako nagka-trust ngayon sa inyo. Lord, patibayin niyo po yung faith ko. Lord, pakita niyo yung kabutihan po ninyo. Huwag po akong tumingin sa aking sarili. Because I believe in you and I trust you. Okay, mahalaga po ito, yung bagay po na ito. Kaya foundational, unang-una yung ating pagkilala sa Diyos. Kung tama ang pagkilala kay God, magkakaroon talaga ng trust. Kaya nga, start pa lamang in believing, kung mali na yung belief mo about who God is, wala talaga yung magiging trust. Kaya ka walang trust dahil wala kang belief kay God. Yun lang yun, pinakasimple lamang yun. Then in the end, kung wala kang trust kay God, you don't believe in God, may problem sa faith at hindi ka lalago in your faith. The Lord allows us to go through a lot of problems and situations and trials in life para mapagtibay yung ating belief sa Kanya na magresulta ng trust. Bahagi po yun Marami po talaga mga bagay na mahirap pagdaanan. Pero the Lord wants us to trust Him, to believe in Him for who He is. He is sovereign. Lord, kayo may hawak ng lahat ng ito. Actually, sa Solo Cristo, hindi ko alam kung ano mangyayari doon Yung last Sunday, sabi ko, Lord, kayo na bahala. And it turned out well. Yung kahapon sa PNP, parang in some way, nalulungkot ako. 4 lang yung nagpunta na PNP dahil pinadeploy sila kahapon. I was expecting 15. And then, pinadeploy ng umaga, 4 lang yung nakarating na pulis. Yung isa pa dun, si Brother Teddy. But it turned out well. Alam mo yon, it turned out well. Kagabi nga nag-text pa si Brother Teddy, around 11 o'clock na yata, 11:40. Siguro bago siya matulog, sabi niya, Brother Jay, thank you so much. Nag-enjoy talaga sila. Yung 3 Pero alam niyo kung ano ibig sabihin nun? It will spread out doon sa ibang mga kapulisan. Ikikwento nila yan sa iba. Alam mo, ganda nangyari sa amin doon So next time, siguro na mag-invite ulit ako, baka madami na. And we have to trust God with that. So gagawin ulit namin yan. Siguro by February, nagyayaya din sila Brother BJ, Brother J, anytime. Sabihan nyo lang kami, pupunta kami dito. Dami nga nila kahapon Talagang full force yung basketball team ng High-Rock doon At nag-enjoy talaga actually ang bawat isa while playing. Maging yung youth natin, yan, sila Mal, sila Menard, sila Stephen, nasharean pa si Mal ni Brother BJ. Kita ko, umiiyak pa si Mal Joke lang yan. Pero alam mo yun, the gospel was shared at yun lang yung pinaka-importante. It's not about numbers.
It's about being there, submitting to God, may plano si God, di natin alam kung ano yung mangyayari, trusting God lang dahil kikilos siya ng maganda sa araw na yun. It's trusting God. Yung mga mangyayari pa, ang dami nating project ngayon, daming ministry, si God lang yun. We have to trust Him. And then obey. Lord, ano yung dapat kong gawin? Gawin po natin yung dapat po natin gawin at ito ay sumunod sa ating Panginoon. If we are founded with the truth about God, we can trust Him and then we can truly obey. I believe, I will trust Him. Gawin ko, Lord, kung ano yung kalooban mo dahil ikaw ay Diyos na karapat-dapat kong sundin at pagtiwalaan. Another concern is may Christians na ang thinking, pag growing in knowledge, equivalent na ito in growing sa faith. Mali po yung thinking na yun. Akala kasi ng iba, ito, marami na po kasi kung nakausap, even before in hierarchy, akala nila the more books that they read, the more knowledge that they grow into, the more preaching that they hear. Hindi ko na sabing masama yun, lumago po kayo talaga sa mga bagay na yon. But sometimes, they equate it na nag-grow sila in faith na. Parang ang thinking kasi, I know better than others, therefore I am growing. But be careful with knowledge. Be careful with knowledge. Ang dami ko na po kasi nakausap na ang gagaling talaga nila, pero yung ugali nila, hindi maganda. Sabi ni Paul in 1 Corinthians 8:1-3, now concerning food offered to idols, titirahin niya kasi dito yung pride ng mga Corinthian believers. Actually, after po ng Hebrews, aralin po natin 1 and 2 Corinthians. We know that all of us possess knowledge. This knowledge puffs up, but love builds. So malalaman mo ngayon kung yung knowledge mo, biblical knowledge and growing in knowledge of God, kung may love. Kung may love, kasi love builds Knowledge does not build, love builds. Ito yung sinasabi ni Paul If anyone imagines that he knows something, he does not yet know as he ought to know. Yun yung nakakatakot. Ito yung palaging sinasabi, alam na niya yan Alam ko na yan sabi dito, if anyone imagines that he knows something, he does not yet know what he ought to know. But if anyone loves God, so yung evidence of true knowledge of a life growing in Christ, loves God. Ano yung nagtatranscend kapag love mo si God? You will love others. Ganun palagi yon. Huwag mong sasabihin na love ko si God tapos hindi nyo love yung mga kapatiran nyo dito sa church. Huwag nyo sasabihin na love nyo si God but you don't care for anyone here in the church. You are fooling yourself. Niloloko nyo yung sarili ninyo. Ay, love ko si God. Pero wala siyang pakialam sa church. Hindi siya nag-serve sa church. Wala siyang commitment sa church. Hindi siya submitted sa church. Wala siyang pag-ibig sa kapwa niya dito sa church. You're fooling yourself. If you love God, you will love others. Hindi po pwede kasi God is love. Bahagi po yun At if anyone loves God, he is known by God. Doon lamang po talaga tayo tunay na nakikilala ng ating Panginoon. Be reminded, knowledge pops up. Akala pag maraming alam, malago na. Problem po yon. And experience po namin yung mga pastoral staff. Meron nga akong kausap one time. Marami naman siyang alam in some way. Pero sabi ko nga sa kanya, kasi gusto niya mag full-time sa hierarchy. And na-deny na siya. At nakausap ko siya at that time. Sabi ko, alam mo, brother, isang pinaka-importante na magandang makita mo in the full-time ministry, bago ka maging full-time dito sa hierarchy, we are more looking on character, not knowledge. When I started in the ministry, hindi po ako, alam mo yun, yung ang daming alam. I entered hierarchy 2001, 2002, 2006, nag-full-time ako. I was only, alam mo yon, sabihin na natin 3 years pa lang ako. Yung mga kasabayan ko at that time, tagal na nila nasa church. Kaya nga, yung ibang thinking ng ibang tao sa akin, bagong-bago pa lang ito. Kaya nga nung pinakilala ako nung Sunday service, after mag-preach ni Pastor Bob, pinatayo ako noon, nung first service, I want to introduce to you our new full-timer who will be training as a full-timer in our church. Jay, can you stand up? So, alam ko mga thinking ng ibang tao, sino to? So, parang bago pa lang to.
hindi kasi nasa knowledge yan eh. Ang unang tinitignan sa amin before, am I submitted to the Word of God? Character. Yun yung pinaka-importante. Do I love the church? Am I really willing to serve and love everyone despite of the challenges that I will face as a pastor? It's not knowledge. Ang knowledge, darating yan eh. Actually, sa totoo lang, madali yan. Babasa ka lang, mag-aaral ka lang. Wala namang problema sa aking mag-aaral that time. Walang problema makinig ng preaching. Mahalaga na makita po natin yun na hindi po natin pwedeng i-equate na marami tayong alam, malago na tayo. Makikita po natin yung ating paglago sa ating pakikikapwa natin sa ating kapwa mananampalataya. Do you love others? Are you willing to serve? Am I studying hard? Kasi yung love ko sa inyo, am I studying? Tapos na ituturo ko ba yung word ni God clearly sa inyo? Love po yun. Alam niyo kung hindi ko kayo love, kung ano-ano na lang ituturo ko dito. Hindi para sa paglago po ninyo. And I want you to see that. Ako, na-experience ko yung love ni Pastor Bob. What? Why? Because of his preaching. Because I'm learning from him. And through those time, na bago lamang ako sa hierarchy at that time, ang dami kong natutunan, ang dami kong, alam mo yun, na truths. Kaya parang sa akin at that time, ang bilis kong lumago. Because of the grace of God. And because of love ng mga kapatiran din sa church. Be reminded if you are detached sa church, hindi ka lang, not giving concern sa kapwa, hindi gusto ng fellowship, okay na ako kasi may faith naman ako, Christian na ako, okay na. Pero sabi ni Paul, love builds. Mahalaga na makita ninyo na bahagi ng paglago natin sa pananampalataya, then ay yung nabanggit ni Peter sa 2 Peter 1:3-11. Hindi po kasama po dito dahil naguhugas akong kamay kanina, naalala ko po yung passage na ito. At sabi ko, kailangan ko maibahagi ito. At mahalaga po ito, no? Minsan ganun si God eh. Minsan nakatunga ka, bigla kang, meron kang passage na may isip. At naisip po ito, sabi ko nga, importante na mapaalalahanan po tayong lahat with this. 2 Peter 1:3-11. Mahaba po ito, but if you have your Bibles with you, I want you to open it para at least makita nyo visually what I am reading. I'll give you some time. 2 Peter chapter 1, verses 3-11. At maganda po itong passage na ito. Ang gandang promise kasi ito eh. Tinuro ko na po kasi yung 2 Peter sa hierarchy before when I was a new full-timer that time. Sabi po dito, His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness. Galing, no? Yung promise ni God. Through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence, by which He has granted to us His precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. For this very reason, kasi yung unang part na ating binasa, it's about the promises ng ating Panginoon sa ating lahat. As a Christian, as you have come to faith, be reminded of this. Lahat na ibinigay na sa iyo ng Panginoon. Yung mga promises na ito is yes in Jesus Christ. Then verse 5, sabi niya, for this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue. Yung word na virtue, in other translation, is excellence. Ibig sabihin, supplement your faith with virtue, with excellence of Christ. You are to be growing in Christ. Yung life ni Christ dapat nakikita sa iyo. Hindi virtue mo, virtue ni Christ. Virtues niya, yung excellences niya. So, ibig sabihin, if you have faith, dapat nakikita po talaga yung buhay ni Christ sa buhay po nating mga mananampalataya. And with that excellencies, sabi nga, and with virtue, with knowledge, to grow more, okay, in knowing, and knowledge, as you grow in knowledge, biblical knowledge about the Word of God, as you grow in this, samahan mong ito ngayon ng with self-control. Ngayon, nagkakaroon ka na ng self-control because as you grow in the Word, you follow the Word of God rather than following yourself. Yun po yan, yun yung self-control. Meron tayong gustong gawin, pero I'm growing in the knowledge of the truth of God, ito na dapat yung sinusunod ko. Hindi na yung gusto ko. Okay? And self-control with steadfastness, nananatili ka doon sa katotohanan.
And steadfastness with godliness. Godliness, ibig sabihin, you are submitting, being reminded of who God is in your life. And godliness with brotherly affection. Affection, pag-ibig sa mga kapatiran. And then brotherly affection with love. Pinaka-ending love. Kaya ngayon, resulta actually ng faith mo is love. True faith is shown in love. But growing in all of those things. Sabi nga sa verse 8, may promise po ito kapag tayo ay lumalago at nakikita po natin yung mga bagay na ito sa ating buhay. Verse 8, for if these qualities are yours and increasing, okay, they keep you from being ineffective. Hindi ka ngayon, magiging ano ka ngayon, hindi ka ineffective. Hindi ka walang silbi dito sa church or sa kaharian ng ating Panginoon, or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. For whoever lacks these qualities is so nearsighted that he is blind. Isipin mo yun pag wala itong mga qualities na ito, yung faith na ito, hindi ka nagka-transcend up to the end of love, sinasabi dito ni Peter, bulag ka. Akala mo may faith ka, pero walang love na nag-resulta sa lahat ng ito, then you are blind. Akala mo Christian ka, akala mo may faith ka, pero you are blind. Having forgotten that he was cleansed from his former sins. Kasi namuhay ka na sa sarili mo, nakalimutan mo na nilinis ka na Bakit ka pa rin namumuhay sa kasalanan? Bulag ka ulit sa kasalanan. Then verse 10, therefore, brothers, be all more diligent to confirm your calling and election. Alamin mo, ligtas nga ba ako? Isa nga ba ako kay Kristo Jesus? For if you practice these qualities, you will never fall. For in this way, there will be richly provided for you an entrance. Ganun ang promise, An entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Yung truth po, yung faith po, may paglago. Hindi po to profession of faith. Dapat po na-experience yung faith. Dapat po nagmamanifest yung life ni Christ sa ating buhay. May paglago po sa buong buhay natin. I hope you understand what I'm saying. I hope your faith is truly founded in the truth. Hindi faith-faithan lang na pananaw, kundi faith na matatag, lumalago, nagpapalakas kahit may pagsubok man. Let's go to the last two verses. Maiksi lang po ito. Verse 39 to 40, God's provision of something better. Sabi po doon, and all this, though commended through their faith, did not receive what was promised, since God had provided something better for us, that apart from us, they should not be made perfect. In conclusion na po dito yung writer, patungkol po sa mga nabanggit niya. Nabanggit sila, hindi dahil sa kanilang mga sarili, dahil magagaling sila, kundi dahil sa kanilang pananampalataya. So yung list of people dito ay nabanggit because of their faith. Hindi sila lahat actually nakatanggap daw ng promise na ibinigay ng Diyos sa kanila. Siguro isang example, hindi ko i-explain lahat. Si Abraham may promise sa kanya, multitude of descendants, lot at blessings through his name. Wala po siya ni isang natanggap doon. Di ba? But he received it by faith. Because he was looking ahead. May promise para kay Abraham. Ang dahilan ng lahat ng ito, sabi nga, nasa verse 40, hindi nila na-receive ang lahat dahil may mas higit na ibibigay ang Diyos sa kanila. The key word in verse 40 ay yung word na better. At sino ang tinuturo ng Diyos na something better? Jesus Christ. Hindi nyo ma-receive lahat ng yan, pero you will receive better. People in the Old Testament looking forward to something better, and that is the fulfillment of God's all promises through His Son, Jesus Christ. I will give you in the future Jesus Christ because He is better. Kaya nga yung buong book ng Hebrews, dito makikita natin na hinahayag ng writer yung supremacy ng ating Panginoong Jesus. He is better. Sabi nga ni Richard D. Phillips, and I quote, the key word is better. It is a key to the whole book of Hebrews, which speaks of better things in Christ. A better plan, hindi katulad ng plano dati na pupunta ka sa templo, dadala ka ng perfect animal, sasacrifice mo ito para mapatawad ka sa iyong kasalanan. Yun yung plan Yun yung original plan. But God has a better plan with Christ. He is a better priest, a better covenant, a better sacrifice compared dun sa mga lambs
Better blood, dahil yun po yung winiwisik doon sa harapan ng ating Panginoon. Better home forever. Hindi po yung land na pangako po sa kanila na Israel, kung hindi heaven with our Lord and Savior Jesus Christ. These heroes of faith were waiting to see all these things that are better, things that can be seen only through faith in Jesus Christ. In the Old Testament, if the Old Testament looks forward, kanino? Kay Jesus Christ. Tayo naman ngayon, we look back at Jesus Christ. We already have the best thing in life. Nakuha na po natin yung pinaka-importante at pinakamahalaga at yun po ay si Kristo, Jesus. Ang panawagan actually ng writer sa Hebrew Christians noon ay pareho pa rin sa panawagan sa atin ngayon. We are to have faith in Christ. We are to stand firm in Christ. We are to believe in Christ, to trust in Christ, and to obey Christ in our lives. Dahil siya na po yung ating pinaka sa ating buhay. Wala na po tayo, huwag niyo na pong hanapin sa mundong ito yung akala niyo baka may better pa. Okay? Maghanap ako ng better man, better woman. Nasa inyo na si Christ, you have everything in Christ. Kaya dapat siya na yung maging tuon lamang natin po sa ating buhay. Hindi ko sinasabing huwag na kayong mag-asawa. Mag-asawa kayo at mag-anak kayo ng marami. Sabi ko nga sa mga young adults, dapat 5. Minimum. Para dumami tayo. Para dumaming Christian. Para mas maraming mag-share ng gospel. Okay? So, mahalaga po na makita natin that we already have in Christ. Kung yung mga tao before, hindi na lang receive yung promises, we have received all the promises right now in Jesus Christ. So have faith in Christ. Live for Christ. So as we live our lives today, may we truly bring glory and honor to His name. Let us pray. Lord, thank you once again for your word. Thank you, Lord, for Hebrews chapter 11. Medyo extended po kami ngayon, but Lord, indeed it is a blessing to learn more about faith. And I pray for everyone, Lord, na ang faith po nila ay biblical faith, faith na tunay na nakatuon kay Kristo Jesus, faith na tunay na nagmamanifest, nakikita, O Diyos, si Kristo Jesus sa buhay po naming lahat. Tulungan niyo po kami. Hindi po namin kaya ito on our own. We don't have any strength nor will to do it, but only because of your grace. Help us, Lord God, na makita sa aming buhay, sa aming pananampalataya, ang katotohanan ng inyong salita, namumuhay para sa inyong kaluwalhatian, namumuhay na puno ng pag-ibig sa bawat isa, at umaabot sa mga tao na wala pa po kay Kristo Jesus. We thank you, Lord God, for this day, maging sa lahat pa po ng aming mga gagawin. Later on, meron pa po kaming mga activities sa youth, yung preparation po ng church para sa Christmas party, Lord God, and everything, Lord. Kayo po ang manguna sa lahat ng ito. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, and even in our time of fellowship, may we glorify you, Lord God. May we only magnify your name. Bless us, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.